ito na yung I Love KK sign nila. Tignan nyo, oh. Dito pala yung Hyatt. Pork belly tayo. Ayan, as you can see. Product sa Pilipinas na binibenta. Honey. Bibiling ko, ito na lang, oh. Sana may upuan. Walang katao-tao. Diba? Good morning guys! I'm back again with another video at ngayon po ang ating last full day dito sa Sabah. And ngayon ay iniisip kung saan ako pupunta, kaya ngayon naman ay kumain muna tayo ng local food for now. Then mamaya pumunta tayo sa Filipino market dito. Sikat na market siya. Then kung ano pa man ang mga nakapaligid doon, yun ang puntahan natin. And guys, uunahan ko na kayo. Some of you might say na ba't hindi ako nag-island hopping, hindi ako nagpunta sa Manukan Island, ba't hindi ako nagpunta sa Mari Mari Culture Village. Kung magre-research kayo dito at yun ang nasa isip nyo ngayon, ang sagot ko lang po dyan, kasi karamihan talaga sa mga tour groups o mga minsan mga agency dito is sabing ganon, kailangan daw minimum of 2 packs. Eh hindi nga ako minimum of 2 packs. So ibig sabihin solo traveler ako. So ang nangyari, hindi ko ma-avail yung kanilang mga packages kasi kailangan 2 tao. Nag-iisa nga lang ako. Kaya if ever kayo, kung 2 or more naman kayo magta-travel, pwede sa inyo yun at pwede nyo puntahan. Kaya lang ako kasi, pinagbabayad ako ng 2 packs, so parang doble. So parang might as well exploring ko na lang mismo yung city and parang kapupunta ko lang naman ng mga beach kasi mga island hopping yun. And then, yung mga Mari-Mari culture naman is kailangan niya 2 packs and medyo pricey na siya. Parang lagpas na sa budget natin kapag if ever i-avail natin yun. Kaya yun, gusto ko lang i-explain sa inyo kasi baka mamaya yung iba sa inyo sabihin na hindi ko pinuntahan yung mga yon. So, ito po ang rason, okay? Ngayon, yun po yung gagawin natin. Tayo ay maglilibot dito sa mismong Katakinabalu or Sabah. So kung ano ang mga pwede nating libutan as a solo traveler. Grabe, bakit kasi may minimum packs, no? Sayang. Ayun guys, ito yung puntahan natin, ang Sinki Bakute Restaurant. So sikat to, sinadya sa akin to ng ating tour guide na si Kuya Eddie kahapon. Okay, so local food tayo ngayon. Ang maganda dito, tabi lang siya mismo ng ating hotel. So lalakarin lang natin. Ay parang masarap to, no? Keday Coffee Melanian. This one, pag-iisipan ko kung dinner ako kakain doon. But now, ayan, tignan nyo yung mismo nga tabi ng aking hotel, oh. Meron ditong parang Watsons. Pero ang pangalan ay Sunlight. Galing. Sabi, ang daming tao dito sa Sinki. Sikat na sikat pala to. Excuse me. You have share for one? No. So guys, walang upuan. Punong-puno, oh. Tignan nyo. Ayan, so dito muna tayo kumain sa Keday Coffee Melania. Ayan, ito yung pagkain dito. So feeling ko braised pork belly with rice na lang muna. So ngayon, umorder na tayo. And actually, feeling ko yung braised pork belly yung orderin ko. Plus, dapat may isa pa eh. Para medyo sulit naman. So, braised chicken feet with mushroom. Okay, sige. Yun ang order natin. Bali, ito. Then, ito. Braised chicken feet with mushroom. Kasi uso sa kanila dito to eh. Or ito na lang. Bean curd with stuffing. Ito na lang para mas mura. So, ito. Plus, milk green tea with grass jelly. Okay. Orderin na natin. Parang okay din tong isa. 1 braised pork belly with rice. Then, 1 bean curd with stuffing. Then, 1 milk green tea tarik. Ice. That's all. Okay guys, so kaya na yung order natin. May rice tayo dito. May braised pork belly tayo. Ayan, as you can see. And actually, parang feeling ko parang adobo siya na medyo maalat. Ganun ang feeling ko. Tapos may soup. Ito yung soup. Then ito yung bean curd something. Next ito kala ko tofu na fried. Dun pala, para siyang taho na levels. Ganun. Okay, so tikman na natin. Taste it! Sarap! Ang lasa niya guys, medyo parang lasang nasa yung toyo. Ganon. Pero matamis-tamis. Tapos yung pork niya malambot. Like parang matagal pinakuluan. Buong level. Worth it. Ang alam ko 13 Malaysian ringgit lang to. Sarap! Actually ko pabilang to mismo ng hotel ko eh. Like literally. Tignan natin itong aking biniling milk tea. Ay masarap. Green tea yung lasa niya parang sa Thailand. Ganun yung nalalasan ko sa kanya. Pero parang alam ko Chinese style itong mismo restaurant ng Maluyan ko. Okay, so ngayon let's go na sa Filipino market. And ayan, lakarin natin to. Wow, grabe. Meron pala dito lakaran sa likod. Tignan nyo, oo, yung mismong hotel ko, meron palang laundry ditong area sa likod mismo. Ngayon guys, tumawid tayo and doon tayo pupunta sa kabilang side kasi doon yung area ng Filipino market. And tignan nyo, may KFC pala. Grabe yung gala na ako, alis saka ako nag-explore dito sa side na to. Puro kasi ko grab eh. Ano pala yung location ng hotel ko kasi tignan nyo, oh. Ayun mismo yung Surya Sabah na mall na pinuntahan natin. Ginrab ko pa yan ko. Grabe. Ang gusto ko malaman ngayon kung doon sa Filipino market ay may mga Pinoy ba talaga doon. Tignan nyo, may Burger King doon para nag-crave ako sa burger. We're heading na
there. Tignan nyo, oh. Dito pala yung Hyatt Regency. Ayan, tapos yung Burger King. Tapos puntahan na natin yung Marlin statue kasi ayun na rin, oh, wait. Ayun, yung Marlin statue. Yung isda. Alam nyo yung nakakatuwa dito? Walang ganong tao na naman. Para sa Brunei. Grabe, nakakatuwa. Wow! Meron akong mga nakikita nag-jet ski. Oh, ito na yung I Love KK sign nila. Nice! Tapos nakakatuwa dito, oh. Alam nyo guys, fun fact, mahilig ako mag-bike. Pero hindi ako nakapag-bike ngayon, syempre. So may bike lane dito. Plus, ayan, ang Marlin statue nila. Kaharap ang, hindi ko alam kung anong klaseng bay ito. I mean, kung ano yung name and exact location. But I'll just put it here. Alam nyo, ang tagal ko na dito. Pero wala pa tayong na-encounter na Filipino local. Like yung local na dito nakatira ganun. O nagtitinda man lang. O kahit ano pa man. Pero may na-encounter tayo ng mga turista, pero yung lokal, parang wala pa. Tigan nyo, oh. Siguro kapag kagabi, maingay ito. Feeling ko night market to eh. Ganun, parang naaamoy ko daga. Tignan nyo itong nadaanan ko, parang palengke sa kanila. So mga dried fish yung tinda, mga dilis, pusit, ganyan. Tignan nyo, may Citadines dito mo. Diba? Favorite hotel ko yan, doon sa Iloilo. Ayun guys, finally, nandito na tayo sa Filipino market. Ayan. Look, nakita ko lang dito. Wow, ayun na, nakalagay Filipino market. So, ang binebenta nila is, ayun, mga mangga. Kaya lang wala pa ako na-encounter na Pinoy. Yan. So, ito yung mga binebenta pala nila dito. Yan. So, Filipino market is parang, mga Filipino products. Hello. Are you a Filipino? Hello. Okay. Ayun na, tiga nyo. Mga products sa Pilipinas na binebenta. Honey. Hello. Nakakatawa. So, parang palengke pala kung sa ina. So, ayun, may mga sibuyas, may mga kamatis, may mga kalamansi. Tapos ito, hindi ko alam kung ano to. Parang, ano ba yan? Diba? Pugita. Ayan. So, punta tayo dito. Ayun na, makikita nyo. Mga dried fish. No. I'm just vlogging. Ayan o. Puro mga dried fish. Okay lang. I'm just vlogging. Dilis. Puro mga dried fish, guys. Ito yung sikat na Filipino market na nakikita ko sa YouTube. Puro mga pasalubong shop. Mga pasalubong. Hello. Ayan. Puro mga jewelries. Hello. Ganun. Wala ko nakikita mga magnet man lang. Ganun yung mga binibenta dito sa loob. Tayo. Sismi. Ayan o. Magnet. Tingin 25 Malaysian ringgit dito, oh. Dito na nga tayo bumili na lang, guys, para kompleto na. So, ang nakalagay dito, Rafflesia, oh. Tapos ito, hindi ko alam yung dalawa, eh. Pero for sure, sikat yan dito. Ayan, 25. Namili tayo ng maganda-ganda. Kundasang. Diyan ako nagpunta sa Kundasang. Is this Filipino market? Yeah. Oh, I thought Filipino market, Filipino. Orang people, Filipino people. People. The name only. because I'm a Filipino. Yeah. Oh, Tagalog po. Yeah, Tagalog. That's why I'm talking Tagalog. No one understands me. I thought Yeah, but Filipino. some people understand Yeah. Ito. Maganda to, guys. Oh. So, how much is this? The 110, 325. 325. Okay. Mama, press 15. Okay, ito. Parang ito yung gusto kong style. Kasi may saba siya nakalagay. Saka parang may design man lang siya. Bibiling ko, ito na lang, oh. Para, ilan na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 25 na agad to. Tapos tignan niyo mga pouch. Saba, nakalagay. Ito, oh. 8 Malaysian ringgit isang ganyan. Ang galing. Feeling ko bibili ko nito. Lalagyanan ko ng coins kapag nagpupunta ako sa ibang lugar. Ayan silang parang ang cool naman ito. Sige nga bumili ko. Para siyang whistle, ganyan. Parang pam-pam. Ano to? Like small base lang? Dito na lang ako bibili. Kasi nag-iipon ako ng mga remembrance eh. So ito na lang. Ngayon ako sa Brunei. So ito na lang dito. Ito parang black. Ito. Yeah, holiday. And I'm vlogging. Today is my last day. Yeah. So ayan, ito yung bibili natin. Parang base. 15 ringgit yun. Ito 8 ringgit. Ito 15 ringgit, tapos ito 25 ringgit. Titignan ko kung aabot kasi wala na akong pocket money. Pagti na lang ako ng pocket money. Guys, tignan nyo, diniscountan ako ni ate. Wow, nakakatuwa. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Guys, pagpasok nyo dun sa dulo, magpunta kayo dito sa bandang dulo. Hanapin nyo lang si ate. Pangalan niya, Ate Rita. Ayan, Ate Rita. Ito yung shop niya. Mabait siya, guys. Diniscountan niya ako. Ayan. So, 45 Malaysian ringgit, right? Yeah. Okay. Thank you. Thank you! Sinatanong yung pangalan natin sa YouTube at TikTok. Feeling ko madadagdagan na naman tayo ng subscribers, followers. Tingnan niyo, pinanonood yung video ko. Yeah. Nice to meet you too. Can you guys, nagkama picture sa akin si Ate Rita. Thank you so much for the discount. I will promote your shop, okay?
Filipino market, guys. Hanapin nyo si Ate Rita, pinakadulo, okay? So, thank you so much. I'll go now. Thank you, thank you. Yeah, thank you. Okay, guys. Naglakad-lakad tayo ng konti sa bandang diretso doon sa puntang Warisan Square. Tapos nakakita tayo ng Starbucks. Crave na crave ako sa Starbucks. So, ngayon, order tayo nito. Diba? So, ang price niya ay 22.25 Malaysian ringgit. Let's go. One honey plum pure matcha latte, 20. Yeah, guys. So, ito yung order ko. Actually, yung binayaran ko dito is 40.40 ringgit. So, yun yung binayaran ko. Hindi ko pa siya titikman. Tapos, bumili ko nito. Paubos na lang ako ng oras kasi di ba aalis na tayo mamaya. So, let's taste it. Sarap. Tignan natin po. Hindi ko pa natitikman to. Parang curious ako sa lang. Ay, pag ganun. Mata po. Teka. Okay. Nasa lasing plum. Mix of matcha and plum nga naman. At least, may panibagong taste naman. May matcha naman tayo. Alam niyan, kung OG viewers ko, alam niyo mahilig ako sa matcha. So, umalis na ako doon sa Starbucks at ngayon, naglalakad tayo dito sa area ng building nila na to. And naghahanap lang tayo ng mga pwedeng makita. Dahil medyo nag-uubos na lang tayo ng oras. Ay, naamay kay Dorian. Medyo nag-uubos na lang tayo ng oras. Kasi babalik na tayo sa Pilipinas bukas. Okay guys, so ngayon we're back again dito sa kanina natin pinuntahan ng Sinki Pakute para matikman natin yung bago tayo umuwi sa Pilipinas. So let's go. And sana may upuan. Okay guys, so dito na tayo ngayon. Buti nakahanap tayo ng upuan. Order tayo ng isa lang na clay pot Pakute. And milk tea ulit siguro. Wait, kapag isipan ko munang mabuti. Ito, meron to. Nakita ko kanina fried dosti. So, order tayo niya. One clay pot bakute and one this one. Okay. That's all. No. Okay. Later. Okay. Tinatanong ako kung gusto ka doon ng milk tea. Titignan ko muna kung magkano yung pera ko. Baka hindi na umabot. Abot pa ba? Magkano ba milk tea nila? 5 lang pala. Abot ba? Abot pa pala. Sige. Buti na lang kapitbahay lang natin to. Napakalapit lang dito sa hotel. So ito yung isa, yung do something, fried do stick. Ano kaya rito kumain? Kamain ko na nga. Dinapay lang pala. Wow. Kala ko na to. Wow. Okay, tikman na natin yung bakute. Ay, masarap siya. Ang init. Ano siya, malinam-nam siya guys. Actually, masarap siya kasi doon sa yung chop ba yun, yung nakakain ko na yun. Kaya lang more like hindi to maalat yung isa maalat. May time kasi na gusto ko maalat. So ito yung mga laman niya. Nice. Sige nyo laman, no? Pork. Oh. Diba? So instead of rice, ito ako. Parang mga tinatinapay. Natuto na tayo. Hindi na tayo umorder na marami. At the same time, gusto kasi pocket money natin. Ang sarap ng meatball. At least natikman natin siya bago tayo umalis ng Kota Kinabalu kasi signature dish nila to dito eh. Para lang tayo namamapak. Ito na yung dinner natin. Thank you. Ha? No. Naano ka ako kung gusto ko ng inumin. Nakalimutan ko. Ngayon nga pala akong dala-dala dito inumin. Ganun. Diba? Mindset guys. Mindset. Sarap. So ngayon po ay mag-check out na tayo and it's already 9:32 PM at pamaya-maya madaling araw kasi ang ating flight. So ngayon tara na, lumabas na tayo and yung mismong verdict ko dito sa hotel na to panoorin nyo na lang sa episode 2 ng series na to kasi sinabi ko doon kung gusto ko ba siya. Lahat detalyado andun yung link, andun yung code ko para maka-discount kayo dito, okay? So ngayon let's go na para makapag-explore pa tayo sa Kota Kinabalu Airport departures area. Okay, so finally nandito na tayo sa Kota Kinabalu International Airport at ngayon tara pumasok na tayo at try na natin mag-check-in kasi 4 hours before our flight tayo dumating. Let's go. And so let's find our check-in counter. Ayan tiga nyo, andon. Check-in counter natin. Ayan, nakikita nyo 5J734 Manila C14 to C16. Let's go. Sana meron pa tayo ditong makitang kainan. Or kung hindi naman ako pwede lumabas kasi yung KFC doon nga ako nagkikrave. Tignan na lang natin kung ano yung merong fast food sa loob. And hanapin natin ang Cebu Pacific. Feeling ko sa side na tayo Cebu Pac. So tama, dito nga ang Cebu
pasalubong pack. Ayan si Kuya, naka-yellow. Let's go. Always remember guys, kapag pabalik na kayo sa Pilipinas, kailangan nyo pa rin na i-travel. Okay, mapa-foreigner or Pilipino kayo. Yan. Uy, check-in. Ayan, buti may McDo. At ang daming upuan na available. Makakain pa tayo. Okay guys, dumating na yung order natin. Umorder tayo ng Twister Fries. Umorder tayo ng Nasi Lemak. Saka umorder tayo nitong iced tea nila. So, parang ang bill ko ata dito is nakalimutan ko ba sa ilalagay ko dito. Finally, tapos na ako dun sa immigration at ngayon pupunta na tayo sa ating boarding gate. But now, papakita ko na muna sa inyo kung ano mga pwede nyo makita dito sa departures area ng Kota Kinabalu. So, ayan guys. As you can see, mayroon dito mga bilihan ng pasalubong if ever. Ayan, ito yung unggoy doon sa Brunei. Nakita natin yan, di ba? So, ayan yung price. 32 Malaysian ringgit. Tapos dito naman 68 Malaysian ringgit if ever. Tapos ngayon, ang check naman natin, itong mismong bilihan ng pasalubong dito. Tingnan nyo, ang ganda. Wow! Di ba? Napaka tradisyonal yung mga kultura nila talagang ibinebenta nila. I mean yung mga produkto. Ayun o. Yan o. Mga yogurt. Mga dried mango. Mga durian. Actually, amoy na amoy ko nga eh. Amoy na amoy ko yung mismong durian dito. Okay guys, ito na tayo sa boarding gate. Walang katao-tao. Diba? Pero parang didiretso na ata kami sa mismong aeroplano pala. Mag-iintay pa pala kami. And alam niyo parang ang unti lang ng tao. Hindi ganun kadami yung mga pasahero. Ayan. Doon kayo papasok. Okay guys, boarding time na. Thank you. Okay, so we're going back to the Philippines. So maraming salamat sa panonood ng aking Kota Kinabalu vlogs. Grabe, meron naman tayo na unlock and at least na-explore natin ang Sabah. So yun lang. Thanks!